Kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe at mag-like sa aking mga videos para updated ka sa mga susunod pa na aking i-upload. So, umpisahan na natin. Una, i-search mo ang dmw.gov.ph at i-click mo lang ang link na yung nakikita sa screen. Pagkabukas ng link, hanapin mo lang sa may baba yung may nakalagay na featured. At kung ikaw ay nakaharap sa iyong computer, sa may bandang kanan, pindutin mo lang ito hanggang sa mapunta ka rito. EPS Topic Eligibility Criteria. Number 1. Persons aged 18 to 38 born between August 26, 1986 and August 25, 2007. Number 2. Persons with no criminal record of imprisonment or heavier punishment. Number 3. Persons with no forced deportation records or deportation orders from Korea. Number 4. Persons with no restriction, disqualifying factors on leaving the Philippines. Number 5. Persons with no condition of color blindness or color weakness. Those who have suffered herniated disc, finger ampulation, etc. may apply but will be thoroughly assessed in the second round of the screening of their job capacity. And number 6. Persons with an existing or active EPS application. Number 7. Persons with experience in staying in South Korea for 5 years or longer under non-professional employment, E9 and Seafarer Employment E10 visa. Number 8. Persons who are not diagnosed with infectious disease such as fever, tuberculosis, hepatitis, and etc. EPS Topic Document Requirements. ID photo, passport size. Must be taken against a white background within the last 6 months. File size 13 KB or below. Format JPG. Dimension 300 pixels. Width times 400 pixels. Height. Scanned copy of passport without signature, no discoloration, only blue color allowed. File size 90 KB or below. Format JPG. Dimensions 800 pixels. Width times 600 pixels. Height. At yan lang ang iilan sa mga kinakailangan mong requirements. Ito ang itsura na larawan kapag ikaw ay nag-login na sa iyong registration form. Scroll mo lang ito pababa at makikita mo na ang registration form na iyong lalagyan ng laman. Mga kopya ng personal information. Sample Sa Stay in Korea naman ay iyong i-check ang less than 5 years or have not yet been into Korea. Registration form. Dapat tama lahat ng iyong ilalagay. Sa job category, check mo ang symbol. Yung ilagay ang iyong last name, kasunod nito ang iyong first name at ang iyong middle name. Kung sa fixed name ka, ilagay mo na rin. Ilagay yung birthday, ang iyong passport number, at ang iyong passport validity. Ilagay yung email address, ang iyong mobile number, at ang iyong probinsya, kasama ang iyong bayan. Maggawa ng iyong password at ulitin ito. Scroll mo ito pababa hanggang makita mo ang button na register at pindutin ito. Kinakailangan ang picture ay tama lang ang sukat na may 100 KB o equivalent sa 10 MB. Ito ang larawan ng lilitaw pag natapos mo na ang iyong pagre-register sa iyong application. Pag itong iyong nakita sa iyong registration form, ibig sabihin na approve na ang iyong registration. Lilitaw sa dashboard ng iyong account
kung ang status nito ay for payment na. I-click lamang ito at nakalagay kung hanggang kailan ka pwede magbayad. Nakalagay din dito kung saan lugar ka magte-test. Maraming salamat sa panonood ng aking video.